Hello friends! Kamusta po? Ako nga pala si Frenelyn at meron akong controversial na opinion. Kung hindi kayo sang-ayon, okay lang po. Hindi po ako magagalit, hindi po ako iiyak. Kung ayaw niyo pong tanggapin yung opinion ko, di wag! Sorry. Sisimulan ko na po bago pa tayo magkalokohan dito. Para po sa akin, napaka-importante po as a tao, as bilang isang individual, diba? Bilang ako'y tumatanda na po at nagkaroon ako ng time na makapagnilay-nilay at mapag-isip-isipan ng mga kaganapan sa buhay, mga bagay na I wish I knew nung mga kabataan ko pa at habang pumapasok ako sa legal age. Ayan. Against sa nakalakihan po nating kulturang Pilipino na ang buong pamilya i-stay sa isang bahay na sama-sama kahit pa may asawa at mga anak na nasa poder pa rin ng mga magulang. I'm not against it or hindi ko siya sinasabi na mali or basta wala akong hindi ko siya intensyon na i-trash talk or anything or hindi ko i-judge yung mga tao na piniling magstay sa poder ng family, ng mga nanay, ng mga magulang. I think sometimes it's beautiful na lalo kung magkakasundo kayo na family sa isang bahay, masarap siya sa pakiramdam na maraming pamilya na may mga karamay ka palagi. Pero kasi kasabay ng mga positive na effect ng pagsasama-sama ng iisang pamilya, meron at meron ding negative. Iisang bahay or iisang compound ng family. Kasi masyadong maraming taong involved sa buhay mo, sa buhay nyo, na masyadong maraming opinion, masyadong maraming bagay-bagay. So, para sa akin po talaga is kahit na single ka pa, kahit na, lalo na pagka may asawa at anak, napaka-importante po na i-prioritize ninyo na bumukod. Magkaroon ng sarili nyong space, magkaroon ng sarili nyong freedom na ma-explore yung independence ninyo. Kasi diba sa atin yung kultura nating mga Pilipino medyo masyadong conservative at masyado tayong nagpapa-apekto sa mga opinion at mga sasabihin, mga suhestyon ng maraming tao sa paligid natin. Minsan nga, kadalasan nga, hindi natin maisuot yung mga damit na gusto nating suotin kasi nag-aalala ka sa sasabihin ng kapitbahay nyo or sa sasabihin ng nanay mo o sa sasabihin ng pinsan mo, ng kuya mo, ng ate mo, ng bunso nyo. Masyadong maraming bibig ang nasa paligid. Masyadong maraming opinion or ideas na hindi naman lang gagaling sa'yo. Pero sobrang naaapektuhan yung decision making mo sa buhay, yung mga gusto mong gawin. So, parang pag hindi ka, at saka para sa akin the more na malayo ka sa mga kakilala mo, sa pamilya mo, mas better. Pagka mas hindi mo kilala yung mga taong nasa paligid mo, mas madali para sa akin. Mas madali na ma-embrace mo yung freedom na i-explore yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin, na makilala yung sarili mo, na hindi ka masyadong matatakot na magkamali. Very important yun. Importante na magkamali tayo kasi doon tayo matututo Doon mo makikilala kung ano ba talaga yung
importante para sa'yo. Doon mo makikilala kung ano ba yung totoong makakapagpasaya sa'yo. At saka, doon mo makikita yung magiging tunay na halaga ng buhay na meron ka. Kasi hindi ka na, pagka nasa ibang lugar ka na pagka nasa sarili kang space, sarili mong space, mas pahahalagahan mo yung sarili mo. Mas makikita mo yung worth mo. Kasi hindi mo masyadong iintindihin yung sasabihin ng iba eh. Pagka alam mo na hindi mo na makilala yung kapitbahay mo, hindi ka masyadong matatakot na magsuot ng mga bagay na gusto mong suotin. Kumain ng mga bagay na gusto mong kainin. Makipag-date sa taong gusto mong i-date. Or kahit ano pa bang trip mong gawin sa buhay, magagawa mo siya ng malaya. Kasi may sarili kang space. Kung nagkamali ka, hindi ka matatakot na mahusgahan or mapagsabihan na kung ano man. Kasi ikaw, at alam mong ikaw at ikaw lang din ang aayos ng sarili mong pagkakamali. Hindi ka na iiyak, hindi mo na kailangan matakot na nagkamali ka, hindi mo na kailangan basta yung freedom na mararamdaman mo pagka nasa sarili kang space, pagka nasa sarili kang poder is iba yung klase ng freedom na mararanasan mo. Magiging okay lang kahit magkamali ka kasi alam mong babangon at babangon. Ayun lang po. Like I said, kung hindi po kayo sangayon sa opinion ko, okay lang. Pero para sa mga bata ngayon, mga kabataan na malapit ng humantong sa legal age nila or magagraduate na maghahanap na ng trabaho, pag-isipan nyo na kung saan nyo gustong magstay. Kung mag-i-stay ba kayo sa poder ng family or magsasarili kayo. Pero syempre, wag nyo rin naman kalimutan yung mga magulang ninyo, mga kapatid ninyo, mga kamag-anak ninyo. Hanggat maaari, kung kayang puntahan, bisitahin nyo rin naman. Para naman, hindi pa rin mawala yung relationship mo sa family. So, ayun lang po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo.